Isang kilala at malaking syudad sa ating planeta ngayon ang kinakain na ng dagat. Nanganganib na mabura sa mapa. Hello, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back sa ating vlog today. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At today nga po pag-uusapan po natin ang isa sa malaking nangyayari sa ating mundo. Isa pong syudad ang mabilis na nilalamon na ng karagatan. Kung pag-uusapan po natin ang banal na aklat, hindi po natin maitatanggi na lahat ng nangyayari ngayon sa ating planeta ay dahil po ito ay nakasulat sa Biblia. Kagaya na lamang po ng paglaganap ng kasamaan, mga sigalot ng mga bansa, mga sangkay na humahantong sa digmaan. Yang mga yan, mga sangkay ay nakasulat mismo sa Biblia. Paglaganap ng iba't ibang klaseng karamdaman, nagaganap din po yan ngayon, mga sangkay. So ang Biblia po talaga yung ating tinitingnan, mga sangkay, sa panahon natin ngayon na nakikita po natin ang lahat ng nangyayari sa ating mundo nakatala sa banal na aklat. Kung kaya't hindi na po natin kailangan pagdudahan pa ang salita ng Diyos. Ang Biblia ang siyang ating magiging gabay kung saan patutungo ang tao at kung ano po ang kahahantungan nitong ating planeta. Isa sa nakasulat sa Biblia, mga sangkay, ay ang magaganap sa huling mga araw na mga kalamidad. At ito po ay talagang nangyayari sa panahon natin ngayon, mga sangkay. Kung papansinin po natin, ang mga bagyo ngayon ay lubhang malalakas na. Ang mga katakot-takot na nangyayari sa ating planeta dahil po sa pagbabago ng klima ay lumalala na, mga sangkay. Kusang nasusunog ang mga kagubatan, malalakas na po yung mga bagyo. Maraming mga tubig sa mga ilog ay nawawala na. Ano ang nangyayari sa ating planeta? Ngunit may isa lamang pong kasagutan dyan. Ito po ay nakasulat mismo sa Biblia. At ngayon na naman, mga sangkay, isa sa balita tungkol po sa napakalaking syudad sa ating mundo. Sikat po itong syudad na ito, mga sangkay, na dinarayo ng maraming mga turista. Ang syudad po doon sa Indonesia. Ito po ay capital city ng Indonesia na kung tawagin ay Jakarta. Napakalaking syudad na dinarayo. Subalit, bad news po ito, mga sangkay. Mahabang panahon na po na nangyayari na lumulubog po ng dahan-dahan. At ngayon nga po, mga sangkay, ang masamang balita, ilumulubog na po ito ng mas mabilis pa kaysa noong mga nakaraang mga taon. Ang pinaka-main reason, mga sangkay, ay ang climate change. Madalas po natin ito na pag-uusapan, mga sangkay, na sinasabi po mismo ng mga scientists na ang climate change po talaga malala na ang nagiging dulot sa ating mundo. Ang Jakarta, Indonesia, mga sangkay, ay dahan-dahan na pong nabubura sa mapa. Kinakain na po ito ng tubig. Kung papasyal po tayo sa lugar na ito, mga sangkay, makikita nyo po na marami sa mga lugar sa syudad na ito, mga sangkay, mayroon na pong mga tubig na nakaimbak. Mga tubig, mga sangkay, na kusang naglitawan dahil po sa patuloy na pagbaba ng kalupaan. Totoong nilalamon na ang Jakarta ng tubig sa dagat. Tumataas po ang tubig, mga sangkay, sa karagatan ng Jakarta na aabot po sa 10 centimeters per year. Na ang ibig sabihin lamang, mga sangkay, mabilis po ang pagbagsak ng syudad na ito at paglubog sa karagatan. Sinasabi nga po ng mga scientists na ang isa sa masamang epekto nitong climate change ay ang patuloy na pagtaas ng sea water level. Isa sa dahilan, mga sangkay, ay ang pagbagsak po o pagkatunaw ng mga yelo. So ang Jakarta, mga sangkay, o capital city ng Indonesia, ay halos mabilis na nilalamon ng tubig sa karagatan. Lumulubog, bumabagsak pa mismo ang kanilang kalupaan dahil din naabuso ng maraming mga tao doon ang groundwater na ginagamit po nila. Ayon nga po sa mga eksperto, mga sangkay, hindi po pwede daw na maabuso yung groundwater na kinatitirikan ng isang syudad. Dahil kapag nagkataon, mga sangkay, na naabuso ito, dahan-dahan pong babagsak ang kalupaan. Sa madaling sabi, mga sangkay, may climate change na dahilan kung bakit tumataas ang sea water level. Doon naman sa Jakarta, hindi lamang po climate change, kundi maging ang kanilang kalupaan bumabagsak na rin po na habang tumataas ang tubig sa karagatan, bumabagsak din naman ang kalupaan ng Jakarta, Indonesia. Isa sa naging pamamaraan nila pansamantala ngayon, mga sangkay, ay ang pagpapatayo
ng Jakarta Wall. Ito po ay pangdepensa nila sa patuloy na pagbagsak ng kalupaan ng Jakarta. Nang sa ganon, hindi po basta-basta mapapasok ang kanilang syudad ng tubig mula sa dagat. Ngunit marami na po ang nag-aalala, mga sangkay, dahil ilang taon lamang po mula ngayon ay posibleng mapasok na rin po ito ng tubig sa karagatan. Saan pupulutin ang mga tao kapag nangyari ito? Marami pong mga tao ang pumapanaw, mga sangkay, sa panahon na mayroon pong kalamidad sa Indonesia. Dulot po nitong mga pagbaha dahil nga po mas mabilis ang pagtaas ng tubig sa kanila sa tuwing matitindi po ang pag-ulan. Gaya ng Pilipinas, mga sangkay, ang Jakarta ay marami rin po mga squatter na ang isa din po sa problema nila, mga sangkay, ay ang basura. At alam po natin yan kung ano po ang nagiging epekto ng isang lugar na napupuno po ng basura. Malaki po ang epekto niyan sa ating environment at sa ating kalikasan. Yan po ay nagpapalala sa sitwasyon ng ating planeta dahil po sa climate change. Kaya naman ang dating presidente ng Indonesia na si Widodo ay nagdesisyon na ilipat na po ang kanilang capital city papunta po sa gitna ng isang kagubatan doon po sa Borneo. Ito po ay talagang matinding plano, mga sangkay, na ngayon nga po ay naumpisahan na. Sila po ngayon ay nagpapatayo o nagpapagawa, mga sangkay, ng isang syudad na malilipatan, mga sangkay, nitong mga tao mula po sa Jakarta. At ito na rin po ang gagawin nilang capital city. Ayon po sa mga arkitekto at mga engineers na nagplano po sa syudad na ito, mga sangkay, ito daw pong syudad ay magiging isang green city kung saan hindi daw po maaapektuhan ang environment o ang kanilang kalikasan dahil lahat po ng mga building na ipapatayo doon, mga sangkay, napapalibutan po ng mga punong kahoy at halaman. Ito ang nakikita nilang paraan, mga sangkay, para maisalba ang maraming tao doon sa Jakarta sa kinakaharap po nilang bangungot sa paglubog ng kanilang syudad papunta sa karagatan. So ang Jakarta, Indonesia, mga sangkay, ay isa lamang po sa halimbawa na naaapektuhan ngayon dahil po sa pagbabago ng klima. Maging po sa Pilipinas, mga sangkay, mayroon din pong mga lugar dito na kung saan kinakain na rin po ng tubig sa dagat, kagaya na lamang po ng isang lugar doon sa Bulacan na napupuno na po at permanente na may tubig, mga sangkay. Ang pinaka-main reason ay ang climate change. Kaya wag po tayong magtataka, mga sangkay, kung bakit ganito na po kalalakas ngayon ang mga bagyo, matitindi na po ang mga kalamidad na nangyayari. Ito po ay dahil sa climate change. Isa nga sa katanungan dito, anong syudad pa ang susunod na lulubog kagaya ng Jakarta, Indonesia? Dahil sa patuloy na paglala ng sitwasyon dulot nitong climate change. Mapipigilan pa kaya ang matitinding nangyayari sa ating planeta na dulot nitong climate change? May magagawa pa kaya ang world leaders para pigilan ito? Subalit tayo, mga naglilingkod sa ating Panginoon, huwag po tayong matatakot sa mga nangyayari sa ating mundo ngayon. Lahat ng ito ay nakapropesiya. Ang kailangan lamang po natin ay maging handa, lalong-lalo na po sa ating espiritual na pamumuhay sa ating Panginoon, upang kahit makakita po tayo ng mga matitinding nangyayari o sakuna sa ating planeta, hindi basta-basta tayo na magigiba, hindi basta-basta na babagsak ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Patuloy lamang po tayong magtiwala sa Kanya. Huwag tayong matakot sa anumang mga mangyayari sa ating mundo.